Magandang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at mahalagang talakayan dito sa 16th episode broadcast ng ating kaugnay School on the Air on production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization under Rice Competitiveness Enhancement Fund Program o RCEF dito sa probinsya ng Albay. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ATI Bicol, sa pakikipagtulungan sa Albay Provincial Agriculture at ng mga lokal na pamahalaan ng 18 munisipyo at syudad ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa himpilan ng mga radyo sa Albay sa 89.9 Fox FM at 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon at alas 4:30 naman po hanggang alas 5:30 ng hapon sa 91.3 FM One Radio. Isang oras po tuwing Biyernes at siyempre sabi ko nga po ang lahat ay may umpisa at may katapusan. So ito na po ang ating huling broadcast para sa ating School on the Air sa RCEF. At sa susunod po na Biyernes ay ang ating na pong pinakahihintay, okay, na virtual graduation o ang ating pagtatapos. Okay? So bali 4 na buwan po tayo nagsama-sama at sabay-sabay na natututo. Hello po sa ating 500 farmer enrollees. Ngayon pa lang po ay kami nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta sa mga adhikain ng ating kagawaran ng pagsasaka. So tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel, at FB page, RCEF ATI Bicol page, at siyempre sa mga FB page ng mga nabanggit na radio or partner radio station natin dito sa probinsya ng Albay. So hindi po natin makakasama si Ate Ella sapagkat may mga ginagawa po siya. At siyempre kasi sa susunod na Biyernes ay ang inyo na pong pagtatapos o ang inyong virtual graduation dito po sa ating paaralan sa Himpapawid o yung ating SOA sa RCEF. Okay? So yan po. At bago po tayo magpatuloy, siyempre kahit si Ate Ella po ay hindi natin makakasama, ipagpapatuloy pa rin po natin ang ating swak na tawagan sa atin dito sa ating SOA SRA. Okay? Swak na tawagan. So ayan, okay? Idadial ko po at ang ating maswerteng makakasama para sa ating swak na tawagan ngayong hapon. Yan, ring na. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Merly Lisano. Opo, magandang hapon po. Opo, okay. Ikaw po ngayon ay live sa ating swak na tawagan. From Ginubatan po kayo, ma'am, di ba? Opo, sa Ginubatan po. Yan, okay. So, kumusta naman po dyan, ma'am, sa Ginubatan? Ay, okay lang po. Kaso, palaging umuulan. Kaya yung namin, yung palay, ibinenta na namin lahat kasi mahirap magbilan. Okay. Sige, ma'am. Ngayon, may katanungan po kami. Di ba? Alam mo naman po itong portion na to, di ba? Yung swak na tawagan natin. Ayan, okay. So, may dalawa po akong katanungan dito. Naku, napakadali itong mga tanong natin. Ang unang tanong po, sino ang ating naging resource person last week? Yung naging resource person po last week ay si Miss Marites Reyes. Yes, okay, tama. So, ang pangalawa naman po, ito, madali lang to ha. Ano ang ibig sabihin ng BPI NSQCS? Ano po yan, Bureau of Plant Industry, National Seed Quality Control Services. Wow, tama. Tumpak na tumpak ang sagot mo po, Ma'am Merly. So, ayan, congratulations po. Makikipagtulungan na lang po si Ella sa iyo para sa iyong munting token. Okay? So, ma'am, bago po tayo
magano dito sa ating swak na portion. Bati ka na muna po ma'am sa mga ating mga kasamahan at dyan sa Albay, lalo na yung mga classmate niyo po sa School on the Air. Ako. Hello po kay Ma'am SP Acabado, ang SOA Coordinator ng LGU Binabatan, at sa ating mga kasamahan na si Ms. Noreline Neva, Mr. Richard Mario, at si Mr. Leonardo Morante. At sa lahat ng employees ng SOA, magandang araw po. Wow, ayan. Sige ma'am, congratulations po. And sa susunod na Biyernes po tayo ay magtatapos na, di ba? Opo. Yan, okay. So hanggang sa susunod na Biyernes po sa ating graduation. Maraming salamat po ma'am at congratulations po ulit. Maraming salamat din po. Okay. So ayan po, nakasama po natin sa ating swak na tawagan si Ma'am Merly Lisano ng Ginubatan, Albay. Okay. So, ayan. Congratulations po ulit, ma'am. At si Ella po ay makikipagtulungan na lang, na lang po sa iyo. Mag-communicate na lang po para sa iyong swak na token. Okay? Ayan. So, yan. Okay. So, ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin yung huling special topic po natin na about po ito sa ating field inspection. Okay? So makakasama po ulit natin para talakayin ang ating paksang ito, ang Seed Inspector and Agriculturist ng BPI NSQCS 5, ito sa region po, na walang iba kundi si Sir Jose M. Tormes. Sir Jose, magandang hapon po. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga farmers enrollees dito sa ating isasagawang talakayan para sa School on the Air on the production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization po. Ngayong umaga po, didiscuss ko po sa inyo yung tinatawag na field inspections and standards. Ano po? Ang iyong lingkod po, Jose M. Tormes, agriculturist, seed inspector and seed analyst from the Bureau of Plant Industry National Seed Quality Control Services. Okay, ano ba yung tinatawag na field inspection and standards? Pag sinabi pong field inspection, ito po yung checking ng mga seed growers natin. Pag sinabi pong mga seed growers, ito po yung mga accredited na mga seed growers ng ating BPI NSQCS. Kasi yung ating mga seed growers po, sila yung mga nagpo-produce or nagtatanim ng mga high quality inbred rice seeds, including yung mga hybrid varieties na ipapa-certifyan sa ating NSQCS. Ano po? Okay, seed inspector. Yung seed inspector po, sila po yung nag-a-assess. Ano po yung during sa field inspection. Importante kasi dapat sa seed certification na dapat may tinatawag muna tayong field inspection. Ano po? Bago mag-conduct ng mga series of seed testing or pagsusuri sa ating mga seeds or binhi, may tinatawag na field inspection. Anong purpose? Para ma-assist natin yung mga off-types, yung mga other varieties. Mamaya, iisa-isain ko po sa inyo ano ba yung mga tinatawag na mga off-types, mga other varieties, or mga weeds, or tinatawag na damo, and other crop plants, and diseases in the presence in the field. Pag doon po sa seed production. Then next po, ang field inspection po, nakadesign po yan para ma-maintain natin yung genetic purity. Kasi ngayon, marami tayong mga variety. Yung approved NSIC variety po natin, latest po ngayon nasa 612, medyo marami na po. Kaya dapat yung mga variety po natin, dapat ma-maintain yung genetic purity para hindi magkaroon ng problema. Kasi ang ating mga magsasaka, ang ating mga farmers, tinatanim nila yung mga NSEC, approved variety. And ma-ensure natin, maalis natin yung mga undesirable pollen na nakaka-apekto po sa seed production ng ating mga seed growers. Then yung mga volunteers, then yung mga off-types. Yan po ang tinatawag na field inspection. Ano po? Okay, next. Ano ba yung objectives ng field inspection? Bakit nagkakandak yung ating seed inspector ng field inspection doon sa seed production
ng ating seed growers. Ano po? Number 1, seed origin and identity ng ating variety. For example, ako, isang seed grower, titingnan ko kung anong variety ang itatanim ko. Saan ba galing itong variety na ito? Yan po, number 1, tinitingnan ko. Number 2, yung cropping history ng ating seed field doon sa bukid. Seed grower, baka in the previous season, nagtanim siya ng hybrid. Yan ang tinatawag na mga cropping history. Tapos after ng cropping season, yan, iba na naman yung variety ang itinatanim nila. Yan, tinitingnan kasi ng ating mga seed inspector. Number 3, yung crop and cultivation condition. Ano ba yung condition? Kasi iba't ibang lugar, iba-iba yung condition. Pag sa Kamsur maulan, sa Albay, sa part ng Albay, medyo mainit. Iba-iba po yung parang condition. Lalong-lalo na pagdating sa management practices, lalong-lalo na po sa ating rice plant. Ano po? Okay, number 4, yung isolation. Kailangan din yung isolation. Yung parang distance. Kasi baka merong nagtanim ng mga hybrid na katabi ng ating mga inbreed. Pwedeng magkaroon ng cross-pollination na tinatawag na pwedeng maapektuhan yung karakteristik ng ating mga variety. Then, freedom from other cultivars and off-types. Ano po? Dapat maiwasan natin yung mga off-types dyan, yung mga cultivars na nandyan po sa seed production. Then, number 6, yung sa mga impurities, yung mga other crops and weeds. Normal po, lalong-lalo na pagdating sa ating farmers, sa farmers level, tinatanim nila yung mga certified seeds. Normal po yun na may mga up and down pa dyan or mga other varieties or may mga weed seeds na presence po doon sa field. Ano po? Kaya diniscuss yung seed standard. Importante po yun para malaman. Then number 7, freedom from seed-borne diseases. Ito na po yung mga helang or mga peste. Dapat pagdating sa seed production, dapat maganda, uniform. Kasi for seed production, seed purposes, yung ano nila, yung objectives. Ano po? Okay, okay na po yun. Hanggang number 7 lang po yung objectives natin. Okay, pagdating po sa field inspection, kung titingnan natin, dapat seed production area, yung tig-apply ng ating seed growers for certification ay validated po yan ng ating seed inspector. Pero po, eligible for field inspection. Yung mga hindi accredited na mga seed growers, hindi po yun dumadaan sa ating certification. Ang dumadaan lang for certification, eligible for field inspection, yung mga accredited seed growers. Ano po? Yung sa seed production. Then next, binabalidate po ng ating Then next po, may tinatawag tayong preliminary field inspection. Pagkatapos magtanim yung ating mga accredited seed growers. Kasi ano po siya, pag accreditation sa seed production, dapat po transplanting method. Yun kasi ang protocol ng ating BPI. Transplanting method, hindi yung broadcast method na tinatawag. Sa preliminary field inspection po, magsasubmit yung ating seed inspector ng field inspection. Ang laman po doon sa field inspection, dito po yun makikita. 15 to 20 days after planting, dapat mag-conduct na ng preliminary field inspection. Ang objectives po nito para ma-determine yung seed source. Saan ba galing yung variety na itinanim ng ating seed growers? Then yung isolation requirements, tinitingnan po yan para hindi magkaroon ng problema pagdating sa seed production. Ano po? Then yung area planted, ilan ba yung pick-up line ng ating seed growers for field certification? Aba, 1 hectare, 2 hectares, tinitingnan yan. Then yung mga presence ng mga volunteer plants, tinitingnan po yan yung mga presence ng pest, importante yan. Kasi iniiwasan natin na magkaroon ng infestation, ng lalong-lalo na sa mga peste or mga disease. Ano po? Then, once na matingnan itong field inspection, i-guide yung ating mga seed growers yung sa mga appropriate crop management practices. Okay, may tinatawag pang final field inspection. May prelim, siyempre may final. Sa final field inspection, ginagawa yan ng ating mga seed inspector. Siguro mga 20 days before harvest doon sa seed production, nagkakaroon na ng mga final field inspection. Kasi ready na siya malapit na siyang anihin. Kailangan may final field inspection. Tinitingnan
yung kabuuan ng seed production ng ating seed growers. Ano po? Okay, next. Ito, importante ito. Kailan dapat mag-conduct ng field inspection doon sa seed production, particularly po sa rice production? Kasi alam po natin na yung ating Bicol region, talaga yung physical area natin pagdating sa rice is malawak. Kaya dapat marami din maiproduce o ma-certifyan ng mga high quality seeds. Ano po? Okay. Yung pag-conduct ng field inspection pwede sa vegetative or pre-flowering stage. Ano po? Anong ginagawa dito sa vegetative or pre-flowering stage? Pag nag-conduct ng field inspection, yung ating mga deputized seed inspector para ma-verify yung mga seed planted. Tapos yung approved source. Kaya approved source. Ibig sabihin, dapat yung ating mga accredited seed growers, tinatanim po mga NSEC approved variety. Pag hindi approved, pag hindi NSEC approved variety, rejected agad. Kasi yung protocol ng BPI dapat approved variety or NSEC na tinatawag. Ano po? Then ma-confirm yung actual area planted. Then para ma-compare doon sa submitted field inspection, baka pig-submit ni seed growers is 1 hectare o 10 hektarya. Pag field inspection ng ating seed growers, hindi tugma doon sa submitted na 1 hectare. Dapat po parehas po yun. Ano? Yan sa field inspection. Then ito pa po sa conduct ng field inspection para ma-verify yung mga contaminants. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung mga contaminants doon sa seed production. Ano po? Then removal of types. Inaalis po dapat ni seed growers once na ma-guide yung ating mga seed growers ng ating mga seed inspector. Dapat alisin yung mga removal of types. Then ma-identify yung mga of types present po or nandoon sa seed production po. Okay, yan po. Mag-guide yung ating mga seed growers ng ating mga recommended agronomic practices. Lalong-lalo ngayon, maraming technology pagdating sa rice na dapat malaman ng ating mga farmers or ating mga seed growers ng mga appropriate agronomic practices. Dapat nga nag-a-adapt tayo sa climate change and mitigation. Yan. Ano po? Then, ma-review or ma-discuss ng ating seed inspector sa ating mga seed growers yung mga standards, mga seed crop sa mga various stages at various inspection. Kaya yung ating mga seed inspector, nagso-surprise visit yan pagdating sa inspection doon sa seed production ng ating seed growers. Then determine yung mga presence. Ano ka nandun yung mga seed-borne infection in the crop? O, tingnan po ninyo yung picture o yung presentation ko ano pong ano yan, anong mga seed-borne. Yan kadalasan nakikita ko yan yung mga sinasabi nilang yung mga seed-borne na false mat. Pero minimal lang naman ito pagdating sa seed production. Kahit sa ordinary farmer, kapag nagtanim sila ng mga certified seeds, may mga nakikita pa naman ng false mat. Pero kaunti lang naman yung sa percentage po. Okay, next po, post-flowering stage. Pwede din mag-conduct ng final sa field inspection para ma-confirm. Then, once na ma-identify itong mga of types or mga other varieties, pwede na po yun alisin. Kung tingnan po natin sa picture, yan po, sa flowering stage. Kung titingnan natin, iba yung grains. Ano? Kung titingnan natin, dapat itong grains na ito, depende kasi sa karakteristik ng ating variety. Ito, dito sa kanan, titingnan po ninyo sa presentation, may mga tinatawag na po yung purple tip. Kung titingnan po ninyo yung grains or yung pala, yung rice grain niya, may mga ano po siya, yung mga purple tip na tinatawag, yung color po niya. Ibig sabihin, pag hindi siya nag-conform doon sa authentic na variety, pwedeng alisin yun ng ating mga seed growers. Kasi delikado po yung pagdating sa varietal pag maraming other varieties. Kaya pag nakita yan ng ating seed inspector, piga-guide yung ating mga seed growers. Ano po? Yan. Ito po yung parts lang, yung sa, for example, yung sa flower, may tinatawag kasi tayong yung palea tapos yung lemma. Tinitingnan kasi yan ng ating mga seed inspector. Lalong-lalo na po ako, seed inspector ng BPI NSQCs. May inawakan akong area for seed production, particularly po dito sa Libmanan areas. Yan, tinitingnan ko yung mga morphological characteristic. Yan, yung mga sa palea and lemma, yung mga nerves yan. Nakikita kasi yan lalong-lalo na pagdating sa laboratory.
Then, yan po, yung parang ginawa ko lang yung sa presentation ko, ako yung nilagay po dyan. During harvest, maganda mag-conduct ng field inspection para mag-guide yung ating mga seed growers, yung mga recommended post-harvest processing and handling arrangement. Halimbawa, yung ating mga seed growers ngayon, mga more on mechanized na yung ginagamit pagdating sa pag-harvest ng kanilang mga palay. Yan, piga-guide po namin yun. Kasi more on sa seeds kasi yan, delikado pag nagkaroon ng problema, lalong-lalo na pag-process ng ating mga seeds. Yan. Ito na po yung mga contamination or mga sources po doon sa seed production. Pag sinabi pong off-type or other varieties na tinatawag, depende po kasi yan sa morphological characteristic. Ano po? Sa off-type, pwedeng magkaroon ng difference sa plant type, sa pigmentation. Mamaya may may mga pictures po tayo dyan sa presentation. Yung hairiness ng stem and leaf, although highly technical siya pagdating sa morphological characteristic. Pero kailangan dapat ito gawin para matingnan doon sa seed production. Para hindi magka-problema, mabawasan yung pagbagsak ng mga seed samples sa laboratory. Then yung color, yung shape and size ng flower, tinitingnan po yan. Then yung mga flower parts, mga shape, tapos yung size ng grains. Yung size ng grains. Kasi may mga grains tayo na may tinatawag na slender, medyo bold, medyo intermediate yung size ng mga grains. May mga characteristic po kasi yan. Then yung seed characteristic such as maturity or tailoring. Ibig sabihin yan, for example, yung sa mga variety po natin, nasa vegetative stage pa lang yung palay natin, medyo may nauuna na po dyan, may nagmamaturity na. Yan po mga other varieties or off-type. Or medyo late, for example, nasa flowering stage na, yung iba nasa vegetative stage pa lang or tailoring stage. Pwedeng possible na mga off-types po yan or other varieties nakakaiba po doon sa tigtanim ng ating mga seed growers. Yung degree ng resistance ng pest and diseases. Kaya doon sa characteristic ng ating mga approved variety, tinitingnan yung resistance, yung tolerable, tapos yung susceptible ng ating mga variety. Lalong-lalo na ngayon may mga variety tayo talagang tinatamaan ng mga tongro. Okay, mga susceptible sila pagdating sa mga diseases. Yan, tinitingnan po yan. Sources ng contamination of type or other varieties. Yan po. Yung tingnan natin yung pictures, leaf of red rice plant. Ibig sabihin, ang rice po, ang red rice na plant, considered po siyang other varieties. Kahit anong itanim mong NSEC approved variety, kahit magtanim ka pa ng mga approved hybrid variety, pag may nakitang red rice doon sa seed production, halo po siya other varieties. Dapat alisin ito kasi pag hindi ito naalis doon sa field, pagdating sa laboratory, possible or pwedeng bumagsak sa varietal na tinatawag. Walang solusyon pagdating sa varietal. Sa germination pwede, hanggang 3 testing yan. Pagdating sa varietal, wala na po siyang solution. Pag hindi nag-conform or doon sa seed standard, bagsak. Sayang naman ang seeds. Kaya doon pa lang sa field, dapat mag-conduct na ng roving. Talagang palagi ko itong nakikita ang mga red rice. Iba talaga yung morphological characteristic niya. Yan, may mga purple color siya sa dahon. Okay, next po. Yan, sa mga pigmentation. Pinapakita ko lang po sa inyo, yung mga other varieties na tinatawag. Yan, sa whole rice plant, yung purple leaf blade, tinitingnan po kasi yung mga margin purple leaf blade. Kasi karamihan po sa mga approved variety natin is ang mga dahon dapat kulay green or berde. Pag hindi nag-conform dyan sa characteristic, doon sa approved variety or sa NSEC, pwede siyang other varieties. Kaya pag may mga nakikita nito sa seed production, inaalis po yan ng ating mga seed growers yan, mga node and turn node, yung mga ligule, tapos yung sahas, tapos yung sa grains, yan, mga other varieties po yan. Yung other rice grain variety, tingnan po natin, may mga purple tip, or tinatawag nila yung parang sa yung sungot, or may mga on na tinatawag, mga purple tip on. Pag sinabing on po yung mga sungot, iiwan ko lang sa ibang province kung anong term nila, or tinatawag yan sa English, on, Yan, mga other rice grain variety pa po siya.
For example, may seed growers tayong nagtanim ng NSEC RC216. Ang 216 kasi hindi naman siya purple tip owned. Lalo na yung 222, hindi naman siya purple tip owned. Ibig sabihin, other varieties ito sa NSEC approved variety. Then ito lang po yung morphological characteristic. Ano po, isinama ko lang kasi yung NSEC RC222. Kasi alam naman po natin, ang 222 wala pang nakakatalo diyan pagdating sa NSEC variety. Ito kasi yung pinaka top 1 national recommended variety, kahit regional recommended variety, talagang itinatanim itong 222 dahil ang karakteristik ni 222 mataas yung ani. Kaya ito yung example ko lang, halimbawa yung characteristics ng 222. Yan, pagdating sa vegetative stage, dapat yung 222 natin, yung blade pubescence, dapat yung characteristic niya intermediate. Yan po, yung blade color green, yung leaf sheath color green, mga blade angle and other characteristic. Pag hindi ito nag-conform sa 222, other varieties po siya. For example, sa blade color green sa 222, pag may mga nakikitang purple tip dyan, other varieties po siya. Halo po talaga siya sa field. Kailangan alisin yun sa seed production para ma-maintain natin yung purity, yung puro ng ating seeds. Ano po? Okay, yan. Yung sa characteristics, yung blade color, yan. Yung mga parts lang po. Yan. Yung basal leaf sheath color, dapat color green. Yung legule color, whitish po siya. Yung blade angle, yung erect po siya. Yan ang mga morphological characteristics pagdating po sa rice plant. Ano po? Okay, next. Yan po yung sa color, pale green, yung auricol color, pale green. Yan po ang mga characteristic. May circular color joints pa po siya, yung leaf blade and leaf sheath po. Yan. Yan, pagdating naman sa reproductive stage, kasi by stage po kasi ito, yung vegetative stage, iba naman yung characteristic. Pagdating naman sa reproductive stage, ito po yung characteristic ni 222. Dito po tayo sa owning. Ibig sabihin, si 222, absent yung owning. Walang sungot. Pag may mga nakikitang mga owning dyan or sungot doon sa field, other varieties po siya. Own color, wala po siyang own color. Talagang lang siya. Kasi absent yung owning. Yung apiculous color, straw. Pag sinabing straw, golden or yellow dapat yung color niya. Yung stigma color, white. Pag ubakan mo yung palay, kasi magiging bigas pag inubakan mo, white po yung color. Pag nag-red yung color, other varieties po yun. Kasi yung stigma color niya is white. Pag nag-red, other varieties po yun. Yan, tinitingnan po yan ng ating mga seed inspector, lalong-lalo ng ating NSQCS. Yung mga seed analyst po natin. Yan, yung sa cam angle, yung erect, yung may tinatawag tayong nose, center nose, yan, tinitingnan. Yung plug lip angle, dapat erect. Kaya makikita yan sa seed production kung marami talagang other varieties or mga halo. Okay, ito pagdating naman sa harvest and post-harvest stages, yan po ang mga characteristic ni 222. Ibig sabihin, pag may 1,000 na grain, dapat ang weight niya nasa 26.5. Depende man po yan, pwede pang tumaas. Ito lang yung pinaka-characteristic po niya. Yan. Maturity days niya nasa 80% mature grain. Ibig sabihin 117 days po yung 222. Then, ito lang po yung characteristic pa. Yung owning, absent po. Yung apiculous color, straw. Yung lem and palaya color, straw po siya. Yung stigma color, yung pig decorticated na yung rice grains. O tinatawag nilang bagas or bigas, o white po yung color. Yung seed coat color, white din po. Yan ang characteristic ng ating 222. Okay, rice or wheat. Alin ba dito yung rice? Rice plant, tapos yung wheat. Ano yung characteristic nila? Yan ang weeds. Yan yung rice. So balikan natin, anong pagkakaiba ni weeds kay rice? Balikan natin yung rice. Yan po si rice. Dapat, kung titingnan natin, may ligule and may ligule siya, then may auricle. Yung weeds or yung damo, wala siyang auricle or ligule. Yan ang pagkakaiba ng rice or wheat kahit pareho silang magka-family. Okay, next na po. Ito pong mga sources pa ng contamination, mga ensiparable other crop plants, nakikita din yan. Although medyo mahirap kasing
tanggalin pagdating sa mechanical. Ito, these are plants cultivated, lalong-lalo na po sa seed production. Parehas po siya, similar siya sa crop seeds. Pero mahirap talaga siyang i-separate, lalo na kung sa mechanical means. Kaya doon sa seed production, may mga nakikita pa tayo mga drop seeds. Pag may mga drop seeds po dyan, minsan out of row, pwedeng possible na other varieties po siya. Nahaluan yung field ng ating mga seed growers. Kaya dapat tigaalis po yun, nagkakandak ng rugging. Okay? Ito pa yung mga sources ng contamination ng yung diseases. Ano po yung mga sakit or mga helang ng ating mga halaman. Sa plant disease, may tinatawag tayong bacteria, virus, mga nematodes, mga fungi. Yan ang mga common, mga sources ng contamination. Hindi lang sa rice seed production. Kahit anong uri ng halaman pwedeng magkaroon ng diseases. Kaya dapat may control measure. Pero yung ating mga seed growers, marami naman tigkakandak na mga control and management pagdating sa mga pest and diseases. Okay, yan lang, pakita ko lang, for example, yung fungal disease natin, yung rice blast. Yan, yan ang talagang common na mga fungal diseases. Yan, bacterial diseases. Yan, nakikita yan. Minimal lang naman, siguro may mga nakikita din sa seed production, minimal lang naman. Yan, bacterial panicle blight. Minsan yung mga grains natin, mga grains nang doon sa seed production or sa rice, may mga tinatamaan na panicle blight, yung parang umiitim yung mga rice grain. Pag ganito, kung sa pag ito ang naisama sa working sample, yan, possible na hindi na tumubo for germination. Yan, mga viral disease, yung tinatawag nilang mga tungro. Yeah, viral. Yan itong mga nematodes po, mga white tip disease, symptoms on rice. Itong nematodes kasi hindi natin ito makikita through naked eye. Through sa microscope po yan. Ibig sabihin, pinakita ko na po sa inyo yung mga diseases po may po dito, may noted po dito. Seed fields that are damaged by insect pests and diseases by more than 50% shall not be eligible for certification. Ibig sabihin, kapag ang seed production ng ating seed growers tinamaan, nagkaugwan ng infestation na lampas sa 50%, i-reject na po yan ng ating seed inspector. Hindi na po siya eligible for seed certification. Hindi na siya pwede for seeds purposes dahil tinamaan na lampas sa 50% doon sa seed production, tinamaan ng mga pest and disease. Kaya very critical po pagdating sa seed production, dapat maganda yung ating control management pagdating sa pest and diseases. Yan protocol kasi yan ng ating BPI NSQS na pag naglampas ng 50%, automatic po rejected na po yan. I-reject yan, gagawa yan ng report ng ating seed inspector. Okay, ito po, pinapakita ko lang po sa inyo yung pagkandak ng rugging. Kayong ating mga seed growers, may mga workers po yan. Tig-train po nila. Minsan yung mga seed growers nagkakandak ng mga rugging para ma-maintain. Sabi ko nga kanina, yung natin, yung purpose para ma-maintain natin yung quality, yung kalidad ng seeds, yung banhi na gagamitin ng ating magsasaka. Then yung genetic purity, dapat nandyan yan. Then para maalis po natin yung mga pollen, mga off-types, mga objectionable weeds. Mamaya i-discuss ko yung mga objectionable weeds. Hindi lahat ng weeds or damo ay objectionable weeds. May peg-identify lang po yung BPI. Then mga other crop plants. Okay, next po, yung mga off-types, yan, mga size and shape. Yung straw full on, kaya may mga on talaga. May mga other varieties po talaga tayong may mga yan, mga red rice, common po yan sa seed production. Kaya inaalis yan ng ating mga seed growers, yung mga red rice, lalong-lalo na yung mga hindi nagko-conform sa karakteristik ng approved insect variety. Yan po, before harvest, yan, nagkakandak ng rugging, yan ang mga morphological characteristic. Pinapakita ko lang po sa inyo yung mga karakteristik kasi iba-iba yung mga karakteristik ng mga bawat variety. Lalong-lalo na po yung mga red rice. Iba po yung mga karakteristik nila compared po doon sa approved variety. Yung mga border rows,
Minsan hindi po talaga pwede in-harvest dahil pwedeng may mechanical mixture or natural crossing na nangyayari, pwedeng magka-problema. Kung may mga other varieties, minsan may mga seed growers na hindi na isinasama yung mga border rows po doon sa seed production. Okay, ito lang po yung pinaka-general principles po ng pag-conduct ng field inspection doon sa seed production. Minimum number ng inspection, depende po yan sa ating mga seed inspector. Bawat stages pwedeng mag-conduct ng field inspection. Importante kasi yung field inspection. Kasi for seed production. Then makorek natin yung mga seed field pagdating doon sa seed production ng ating mga seed growers. Then ma-inspect. Then minsan yung ating mga seed inspector, hindi yan talagang nagsusurprise visit po sila pagdating sa field inspection. Yan yung seed inspector, then yung seed grower. Kaya yung seed inspector namin, proud po kami dyan dahil sila yung kasama namin, katulong namin pagdating sa seed certifications, pagdating sa field inspection. Okay, next, yung deputized seed inspector, ito medyo matagal na kasi itong variety. Yung picture kong nandyan is PSB RC82. Kung titingnan natin, maganda yung seed production. Talagang nag-conduct na ng rugging. Inalisan na ng mga other varieties, mga weed seeds, yan. Ito po yung tinatawag na parang sampling method. Ito, pinapagawa ko ito sa mga nagtitraining. Yung mga bago, 5 days basic training ng ating mga seed growers, ng ating mga seed inspector. Ito yung pinapagawa ko for practical pagdating sa seed production. Para malaman ano ba ginagawa doon sa sampling method pagdating sa field inspection. May tinatawag tayong 4 strip. Ibig sabihin 100 square meter yung area. Hindi lahat yung 1 hectare nakukunan mo ng sampling. Based lang po dito sa 4 strip, yung 100 square meter area, nagre-represent po yun sa 1 hectare. Ibig sabihin, sa strip sampling, susukat ng 1 meter by 25. 1 meter po yan. Meter. 4 po yan. Ito na po yung magre-represent for 1 hectare po yun. Then next, once na masukat na po yung 4 strip sampling method, ito na po yun. Ito na po yung tinitingnan ng ating mga participants or ating mga seed growers or mga seed inspector dito po sa 1 by 25 na sa strip sampling method. Then, ito na po yung sa deputized seed inspector. For example, sa 1 by 25, strip 1 na sampling, doon sa 1 by 25, ano ba nandoon? May mga insect pest ba? May mga other varieties? Or may mga other crop plants? Ganon din sa strip 2, strip 3, strip 4. Then, i-record po yan. Then, i-compare natin po doon sa field standard. Kasi may tinatawag na seed standard, meron naman field standards. Ano po pagdating sa field inspection? Ito po, alimbawa lang, kasi ang Bicol region palaging dinadaanan ng bagyo or typhoon. Paano yung mga seed production ng ating mga seed growers? Tinamaan ng typhoon. Hindi naman tinamaan ng peste, pero tinamaan ng typhoon, ng bagyo. Anong gagawin doon sa seed production? Yan po. Ito talagang totally damaged na ito. Pag totally damaged, for example, 1 hectare, pag totally damaged na talaga siya, hindi na talaga siya makatayo yung ating mga rice plant, automatic po, rejected na yan. Okay, yan ang field standards. Ito naman pagdating sa field standard for inbred rice, itong may tinatawag tayong mga factors. Ano ba yung factors? Dalawa lang po yan. Yung other varieties, then objectionable weeds whose seeds are inseparable. Ito po yung maximum number of plants permitted in each class per 100 square meter. Dapat ito lang yung makikita doon sa 100 square meter kasi may strip sampling 1 by 25, strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Ibig sabihin dapat pag itinanim ni breeding institution is breeder seed, dapat yung other varieties po niya is 0, dapat walang halo. Kasi yung breeder seeds natin, kasi yan ang highest seed class. Yan ang pinaka-purest pagdating sa seed class. Pag foundation, yung other varieties natin, dapat walang makita. Sa seed production po ito, hindi sa laboratory. Mismo po doon sa seed production. Pag mga registered seed, dapat isang other varieties lang makita. Pagdating sa certified,
Yan, dapat dalawang along varieties lang po ang makita. Kasi tinatanim ni seed growers is registered. Magiging siyang certified, ito yung tinitingnan pagdating sa field. Pag objectionable weeds, pagdating sa breeder, foundation, dapat walang makitang objectionable weeds. Mamaya may picture po ko dyan kung anong tinatawag yung mga objectionable weeds. Pag registered, foundation to registered, dapat 5 objectionable weeds. Then, pag certified, dapat 10 objectionable weeds. May identify po yung ating certifying agency. Ano yung mga objectionable weeds? May picture po tayo dyan. Yan. Barnyard grass or Echinocloa grosgali. Tinatawag nila itong barnyard grass, tapos yung cyperus area, yung bayakibo, tapos yung payong-payungan or Monocarya vaginalis. Pag nakita ito sa seed production, nalampas po doon sa field certification, pwedeng ma-reject yung field. Kaya dapat ginagawa ng ating mga seed inspector, ginagawa naman po talaga ng ating mga seed growers, kasi nag-a-assist yung ating seed inspector, inaalis yung mga objectionable weeds. Kasi meron pang nakikita talaga mga objectionable weeds, particularly ito minsan nakikita itong barnyard grass, tapos yung bayakibok. Pero sa seed production, wala pa akong nakitang Monocarya vaginalis. Pero sa mga ordinary farmer, may mga nakikita akong mga vaginalis. Yan ang mga objectionable weeds. Ibig sabihin, hindi lahat ng damo ay objectionable weeds. Pili lang po talaga. Ito kasi ang pinaka-critical sa seed production. Pwedeng hindi ma-maintain yung genetic, yung purity, pwedeng marumi yung ating seed production o working sample dahil dito sa mga objectionable weeds. Kaya iniingatan yung seed production natin. Okay, ito lang po yung mga inspection, sampling method na pwedeng gawin. Ibig sabihin, maraming pwedeng gawin yung ating mga seed inspector na mga sampling method pagdating sa seed production. Pwedeng quadrat sampling, ibig sabihin kung ito yung area, itong may mga color green, yan, lalakarin niya ng ating mga seed inspector para makita yung kabuuan ng ating seed production. Strip sampling, kanina nga, yung strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Yan ang mga strip sampling. Ito may tinatawag pang 60 to 70% of the field, yung observation, talagang lalakad yung ating mga seed inspector. Yan yung may mga color green. Then at random, yan. Halimbawa kung kasi may mga seed growers tayong more than 10 hectares. Sabihin na natin 10 hektarya, compact area. Dapat makita yung kabuuan, yung seed production. Para makita yung mga other varieties. Ma-advisean yung ating mga seed growers, dapat maalis yung mga contaminants. Yung clockwise travel pattern, yan, 80% ng ating field yung sa observation. Next, yung sa 60%, ito, observation din. Ito lang po yung pinaka-computation po sa strip sampling method. Ito, pinapagawa ko lang ito sa pag may mga pa-training sa mga seed inspector, sa mga seed growers. Ayan po. Okay, next po. Ito po yung mga recording, tapos yung reporting ng field inspection. Yan, parang resibo po ito, yung original or white na resibo. Kasi yung tinatawag na field inspection report number or FIR, yung original sa seed grower po yun, ibibigay namin. May pick-fill upan kasi dito sa field inspection report ng ating seed grower. Yung pink copy, po sa pig-send namin yan, pinapadala namin sa Manila, sa central office. Kasi dapat may mga file copy din. Yung blue copy sa seed inspector, yung yellow copy sa amin, sa regional office, sa NSQCS. Yan. Auto-fill out ng mga NSQCS forms for seed certification. Yan, once na accredited na po yung ating mga seed growers, magtatanim na sila. O dapat po may mga po tayo dyan, may mga agreement sa seed production. Kailangan kasi din yan. Yung application for certification. Kasi kung wala nito, hindi pwedeng i-apply sa seed certification yung area. Dapat meron nga nitong seed production, application, FIR, tapos yung sample label. Yan. Okay, next po, yan. Diyan po nagtatapos ang aking presentation pagdating sa field inspection and standards. Maraming salamat po. Have a nice day. Okay, maraming salamat po Sir Jose Tormes ng BPI NSQCS. Ayan mga farmer enrollees, marami naman na nadagdag sa ating kaalaman. Sa susunod na linggo po ulit, at syempre ang ating huling broadcast
ng SOA SRA ang ating pagtatapos o ang ating virtual graduation. Okay, yan. So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, sa APAW, at PLGU ng Albay, namumunuan siyempre ng ating Governor Al Francis Bichara, at sa aming Center Director na si Ma'am Elsa po. Yan, maraming salamat po. So ulit po, ang aming pong pasasalamat mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na linggo po ulit, same time, same station para sa inyo pong virtual graduation o ang inyong pagtatapos po sa ating palay-aralan sa Himpapawid. Okay? At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, at si Ate Ella po ay ginagawa po na napakahalaga para sa inyong graduation, kaya hindi po natin nakasama. Anyway, Ate Ella, so maraming salamat din. And then kami po ay nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe, stay home. Together we conquer. We heal as one. Diyos mabalos po.